Magandang umaga po. Ito na naman tayo ngayon. Napakasigabong ang balita natin sa ngayon na pag-usapan. Reaction lamang po ito sa nangyari. Matapos maianunsyo at mapatunayan sa pamamagitan ng video footage na talagang may bagong gas naman na discovery o natagpuan sa Malampaya na malaking reserba at ito po ay napunta sa kontrata ni Rason. Alam mo naman si Rason, naging number 1 siya ng pinakamayaman. At ang yaman nito lang po ay lahat po ay pagdidikit sa pagkukuha ng influensya sa politika. Panahon ni Duterte, kumuha rin siya ng influensya sa politika. At magaling magdiskarte. Ngayon, panahon ni BBM, siya na naman at naging number 1 pa siya ngayon na pinaka-richest. Ang kayamanan po ni Enrique Rason ay nanggaling lahat po sa kanyang pagiging malapit sa gobyerno. Una, yung ICTSI niya, yung International Container Terminal Services ay nakakakuha ng kontrata, nanalo ng kontrata sa Manila para mag-operate ng puerto dahil sa kadikit niya yung mga, alam mo naman, mga yarian naman ang bidding sa Pilipinas. At ganon ang diskarte niya, nakakuha siya ng mga terminal pa ng pantalan sa 20 pa na ibang mga bansa, sa ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas. So, ibig sabihin, wala namang question sa pagiging magaling niya. Ang aking idinidiin lamang ay yumaman siya dahil sa pagdikit niya sa gobyerno. Number 2, iyan po ang dahilan kung bakit tama si Kiko Barsaga sa pagsasabi na siya ay kinukurap niya ang mga congressman para makuha niyang majority na boto. Kung makuha niya majority na boto, sisiw na lang sa kanya, baliwala ang lahat ng gusto ng hilingin na pabor. So pumasok na rin siya sa negosyong basura at yan nga ang nagpatakbo sa negosyong basura doon sa Binaliw na nagkaroon ng trahedya ay siya rin ang nagpatakbo. Ibig sabihin dapat po siya makulong sa sala na homicide. Mahigit 30 po namatay roon. Bali wala nang ano pa kayo, meron ba kayang hustisya darating sa mga Cebuanong namatay? Dahil sobrang yaman ito si Spanish Filipino na Enrique Rason. Kumuha din siya ng prangkisa para sa casino. So, ibig sabihin, gobyerno din yan. Hindi ka makakakuha ng prangkisa sa gobyerno kung hindi ka malapit sa gobyerno. Ito yung nakuha niya sa, kung hindi ko kamali, panahon ni Noynoy. Tapos, tinuloy-tuloy niya yan. At hindi ako magkamali, yung security agency na nagpapatakbo sa Soler na kanyang kumpanya ng casino ay security agency ni Lacson. Kaya malakas din siya kay Lacson. So, ibig sabihin, up and down, Senate o sa House ay malakas siya. Tapos, nakakuha din siya ng prangkisa patungkol sa mga energy. Kaya ang laki po ng kanyang exposure sa national grid. Siya po nagkukontrol ng presyo ng national grid na kung magkano ibabayad sa mga supplier ng kuryente. Papunta sa national grid. Kasama sa supplier dyan yung SPNEC, yung Solar Philippines New Energy Corporation ni Libeste. At ayon sa interview kay Libeste ni Cara David, hindi niya lang nabanggit-banggit, pero yung taong tinutukoy niya is very, very, very powerful. Yan po si Enrique Rason. Si Enrique Rason din po ang tumawag kay Executive Secretary Bersamin na umalis ka na. Pinapaalis na siya bilang Secretary, Executive Secretary ni BBM. Tapos, siya rin po ang may hawak ngayon ng prangkisa ng Maynilad. So, pati tubig kanya. So, siya rin po ang may hawak ng may bangko rin siya. Dami ng hawak niya ng mga negosyo.
Yan lang po ay nakadikit siya sa malapit siya sa mga opisyal ng gobyerno. Magaling siya lumaro kasi kahit yung nakaraang administrasyon, dikit din siya kay Duterte. Kay Noynoy, dikit din siya. Ganon siya kagaling. O kay Gloria, dikit din siya. Kay Irp, dikit din siya. Ganon po siya kagaling. Kay gayon, si Isko, dikit na dikit din siya kay Isko kasi feeling niya maging presidente si Isko. Pag mag-presidente si Isko, sobrang laki na, sobrang magiging mayaman na yan si Rason. Okay. So, having said that, siya po ang may hawak na negosyo sa Malampaya. At nung inanunsyo ang nakuha na magandang resulta sa Malampaya na sa saliksik at nagkaroon ng maraming mga reserba na gas ay napunta sa kanya. At dahil naman dito ay pumasok ang mapagsamantalang Amerikano na mapagsamantalang si Trump ay hayop talaga to. So, ngayon, kahit na hindi hinihingi, pupunta na daw ang malaking pwersa ng Amerika sa Pilipinas para protektahan ang Malampaya gas. At maglalagay na sila ngayon sa Subic. Babalik sila sa Subic Bay, sa kanilang base. Kasi ang Subic po napakahalaga para sa kanila, para sa kanilang interoperational strategies. Sa Subic sila nanggaling ang kanilang mga logistics at sa mga sundalo, mga gasolina, lahat ng mga armas, dito sa Subic nanggaling, ihatid doon sa yung may gera sila sa Japan at sa Vietnam. At nung may gera sa South Korea, dito na sa Subic nanggagaling. At kung may iba pa silang gera na kakaharapin, ngayon lalo ang China, din sila kukuha sa Subic. So ngayon, importante rin sa Amerika itong Taiwan. Dati Taiwan lang pinoprotektahan nito at saka Japan. So ngayon, nagmamayabag na sila ngayon, pati Pilipinas ay lagyan nila ngayon depensa, maglalagay sila ng persa panlaban sa mga barko ng China. Sige, ibig sabihin po, sigurado na yun. Itataboy na yung mga China Coast Guard. Ganun mangyayari. So, pakinggan natin po ito yung balita galing sa isang sa Crossworld News. Pakinggan natin po. Crossworld News, ano to nagbalita tungkol sa Amerika ito. Ganun po kasimple, katindi ang Amerika. Actually, ang Amerika hindi lang si Trump, kahit sinong presidente, ganun din talagang ugali nila. Kung may makukuha sila sa atin, yun, magpapakamatay ang Amerika. Pero kung wala na, iniwan na tayo. Maswerte tayo, may Malampaya na lumabas. The situation unfolding in the waters west of the Philippines has drawn growing regional and international attention, not because of dramatic announcements or heated speeches, but because of quiet, calculated movements at sea. A large offshore natural gas field, valued by analysts at trillions of dollars over its lifetime, has become a focal point of strategic concern. This field lies within the Philippines' exclusive economic zone, an area recognized under international maritime law as belonging to the country for resource development. In recent months, the presence of United States naval forces around this zone has increased, signaling a shift from passive monitoring to visible protection. The gas field is widely regarded as one of the most economically significant untapped energy resources in Southeast Asia. It represents not just fuel for domestic use, but long-term energy security, reduced reliance on imports, and a potential foundation for industrial growth. For a country that has faced fluctuating energy supplies and rising costs, securing access to this resource is a national priority. Development plans have existed for years, but geopolitical uncertainty and regional pressure have repeatedly slowed progress. What has changed is the level of external involvement. The United States Navy has expanded its patrol patterns and joint operational presence in areas surrounding the field. These activities are part of broader defense cooperation agreements between... Narinig mo yun? Mag-expand ang patrol ng US Navy. Nako. Washington and Manila, which allow rotational access, joint exercises, and coordinated maritime awareness. While officially framed as routine operations and freedom of navigation activities, the timing and location leave little... Sabihin ang Malampaya nakasalba kay Bongbong Marcos.
doubt about their strategic purpose. China has long asserted expansive claims in the South China Sea, using historical narratives and ambiguous maps to justify its position. These claims overlap with zones recognized internationally as belonging to several Southeast Asian nations, including the Philippines. Over the years, Chinese Coast Guard and maritime patrol vessels have maintained a near constant presence in contested waters, often operating in ways that test boundaries without triggering open confrontation. This approach has allowed pressure to be applied gradually, creating uncertainty and discouraging resource development. The gas field in question has not been immune to this pattern. Exploration efforts have faced interruptions, delays, and diplomatic friction. Energy companies, wary of legal and security risks, have often hesitated to commit fully. For Manila, this has been a costly stalemate, delaying access to a resource that could power cities, industries, and economic growth for decades. The expanded US naval presence alters this equation. By maintaining visible patrols near the area, the United States effectively raises the stakes for any interference. The message is subtle but clear. Attempts to disrupt lawful activities within the Philippines' exclusive economic zone would now carry broader consequences. This does not mean escalation is inevitable, but it does change the risk calculations for all parties involved. From Washington's perspective, the move aligns with long-standing commitments to regional allies and to maintaining open sea lanes. The South China Sea is one of the world's most critical maritime corridors, through which trillions of dollars in trade pass annually. Stability in these waters is a regional concern, but a global one. Protecting allies' rights under international law is presented as part Protecting allies, ha? Ngayon yung pinagsasabi ng Amerika, protecting allies, dahil na meron ng gas. of a rules-based order that benefits Ibig all. sabihin, magkano kayang share ang bayad ng Pilipinas sa Amerika sa paglalagay ng depensa? Kailangan ang US Navy dyan para hindi magalaw ng China ang malampaya. Trading nations. For the Philippines, the situation reflects a strategic recalibration. Past efforts to balance relations between major powers produced mixed results. Economic ties with China expanded, but maritime tensions persisted. At the same time, reliance on traditional security partners appeared to waver. Recent decisions suggest a clearer alignment driven less by ideology and more by practical concerns over sovereignty and economic survival. The gas field itself symbolizes this shift. Energy security is not an abstract concept. It affects electricity prices, industrial output, employment, and household stability. By securing the area, the Philippines aims to create conditions where development can proceed without constant disruption. The presence of allied naval forces offers reassurance not just to policymakers, but also to investors and energy companies considering long-term commitments. China's response has been measured, at least publicly. Official statements continue to emphasize dialogue, cooperation, and historical claims, while avoiding direct references to specific naval movements. This restraint suggests an awareness of the delicate balance Wala at pa play. tayong gas field, ay pinapabayaan tayo. Lalo tayong binubumbahan tayo ng tubig ng China tapos pinapabayaan tayo. Anong klaseng Amerika to? Ngayon na meron ng malampaya, sigurado ako wala nang magbubumba ng tubig sa atin na China Coast Guard. Sige, ngayon na sila maglalagay ng Navy. Ha? So kaya ito po yung pruweba na hindi din talaga maasahan ng Amerika kapag wala silang kikitain. Ganon po yung kasimple yan. Sabi ni Ronel, iba na talaga pag pro-China na. Bakit pro-China? Anong issue dito pro-China, Ronel? Kabubo sa'yo. Ang dinadaing ko rito, bakit ang napapagsamantala yung Amerika? Pinapabayaan na tayo, binubumbahan na tayo ng China, tapos wala sila. Di ba? Katotohanan yan. Kaya Ronel, huwag ka magpagawa-gawa ng kwento sa utak mong yan. Kasi sa totoo lang, yung utak mo yan, yung linyada ng mga pro-BBM, saka mga makadilaw, makapink. Puro lang kayo mga ganun ginagawa yung istorya na wala namang katuturan, mga pagnanakaw ni BBM, ba't hindi mo kontrahin? Di ba, Ronel? Si
Amel Moti Matalib, isa pa problema sa Pinas, mga tao. Kasi mga tao din ang lagot sa mga kawatan. Yun, baliwala sa tao yung pagnanakawan. Baliwala kay Ronel yung pinanakawan siya ng mali-malitang pera na binibigay kada buwan. Efren Guhilde, good morning, attorney. Medal yellow first, red finger, red number 1. Sino pa? Si walang kwenta pong opinion mo, Ronel. Opinion yung mga bubo po yan. Pasensya ka na, ha? Ed Villasev. Hey, ha ha ha. Hindi ko alam ano ibig sabihin mo, tawa ng tawa ka. Kung maayos lang sana ang Pinas pagka-manage, I'm sure. Ito naman, nanakawan na naman itong Malampaya at binigay kay Rason. Malaki naman kikitain ni Rason dito. Sigurado ko yung mga royalty fee na babayad ni Rason ay mapupuntang kalahati niya sa bulsa ni BBM. Sigurado ako dyan. Alhamdulillah, sabi ni Amil Motiv, Dr. Engineer, wala talaga mga politika sa Pinas. 99% basura. Ang US, vampira. Yan at may pagkaangas din naman mambubuli lalo na sa mga ASEANs. Talagang ganun talaga yung US na yan. Sa totoo lang. Malaki lang utang na loob natin sa kanila dahil sila ay maraming Amerikano nagpakamatay laban sa mga Hapon. Pero hindi lang yan eh. Sa Mindanao, maraming mga Maranao na lumaban-laban sa Hapon. Si Dimapuruga nakakuha pa nga ng isang tangke digira ng Hapon. Hindi lang kayo ang lumalaban sa Hapon. Hindi lang Amerika, mga Pilipino, lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas. Ang guerrilla doon sa Mindanao, mga Moro. Kaya nga dapat sana ay si Health. Dr. Kausing, totoo po yung sinasabi ninyo about US na pag walang pakinabang, iiwanan lang tayo niyan. Pag walang pakinabang, ang number 1 na pruweba ko, yung panahon pa lamang sa panahon lamang po ni BBM, tayo nakatikim ng bumba-bumba ng tubig. Tandaan nyo yan. Yan ay katotohanan na hindi mo mababali. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, una, pwede mo sabihin na walang kwenta si BBM. Number 2, walang mapapala ang Amerika sa Pilipinas. Kung meron man, iyon yung baka sakali gagamitin ang ating lupa para kung saan ilalagay mga armas panlaban sa China. Kasi yung China, babanatan ang Taiwan. At ngayon, nagdeklara yung Japan na depensahan nila ang Taiwan, pati Japan ngayon, kaaway ngayon ng China. So ngayon, dahil dito sa Malampaya Gas Field, sigurado na po tayo, damay na sa away. Kung lulusob man ang China sa Taiwan, siguradong damay ang Pilipinas. Kasi ang gagamiting mga eroplano, mga missile, lahat-lahat manggagaling sa Subic Bay. Kasi maglalagay na sila ngayon ng base sa Subic Bay para maprotektahan yung Malampaya gas. At ang sinasabi, parang unlimited ang dami ng gas sa Malampaya. So kung unlimited, napaka-jackpot naman ito si Rason. Si Galaxy, maya paabak po, attorney, maya paabak sa mga kabalin ko. Naimbaga-bigat sa mga Ilocano. Sa panahon pa din ni BBM may naputulan ng daliri. O nga, panahon lang ni BBM. So ito po, ang sa aking punto lang dito is, klaro-klaro na po ito na yung Amerika tumutulong lamang sa atin. May makukuha sila. Sigurado magbabayad ng protection fee ang Pilipinas sa kasi Rason na nanalo kasi sa kanya binigay, ang hindi naman binigay sa ibang mga mayayaman. Pwede naman kunin ni Henry Sian, ni Lusutan, pwede naman kunin ni Mega World. Bakit sa kanya binigay? Kasi mahilig sa magsuhol, kurap kasi yan si Rason. Yun naman talaga ang kanyang secret to success eh, yung magaling manuhol.
Kaya nanuhol siya sa mga congressmen na napunta sa Soler lagi para ipanatilihin nila na si Romualdez ang ang speaker at para makontrol naman ni Rason ang mga congressman at bubuto para sa kanyang mga hingesa. Ngayon, dahil dito, kaya ng babanatan ngayon si Ligarda Liveste. Po ay sobrang very, very, very powerful. Self-interest lang ang mga gusto nila. Tama po, self-interest, Ara. Sabi naman ni Adonis Shinto, ano daw, ubos na nga ang Malampaya, kaya ang ipinasa na yan, kung kani-kanino, hindi, yung sinasabi mong Malampaya na ubos, yung nauna yun. Ito, bagong discovery ito na Malampaya. Iba na yun, Ronel, bubo mo talaga. Yung Malampaya, sinasabi mo, maluma yun, bagong Malampaya ito, kabubo mo naman. Hindi ka ba nagre-research? Bago ka mag-comment, mag-research ka naman. Kaya napkakahiya ka tuloy. Isbang, ang nangyari, naging battlefield ng Pilipinas. Yun nga, tayo ang lugar na kung saan mag-awayan. Dito sa atin, damay tayo magpagpatayan. Ganun lang po kasimple. So, let it be that way. So, magandang umaga po sa lahat. Pag-isip-isip kayo kung paano. Kailangan matanggal na itong tanikala ng sa atin, nagpupusa sa ating kalayaan at para sa ating posible na magiging mayaman ang bawat Pilipino. Hindi tayo yaman kasi sa kanilang bulsa lang yan napupunta. Okay? Maraming salamat.